Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Miguel na nagising sa isang malamig at madilim na silid na tila ba isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa kanyang paglalakbay, makikilala niya ang iba pang mga zombie at haharapin ang mga kakaibang hamon ng kanilang bagong kalagayan. Paano nga ba magbabago ang buhay ni Miguel matapos niyang matuklasan ang kanyang bagong anyo? At paano niya haharapin ang madilim na mundo ng mga zombie? Alamin natin sa kwentong Ang Pagkagising ni Miguel. Nagising si Miguel sa isang malamig at madilim na silid. Ang mga pader ay puno ng lumang graffiti at basag-basag na bintana. Ang amoy ng amag at alikabok ay sumisingaw sa hangin, nagpapakilabot sa kanyang balat. Sinubukan niyang bumangon pero parang mabigat ang kanyang katawan at hindi sumusunod sa kanyang isipan. Napansin niya ang kanyang balat na parang papel na malapit ng mapunit na nagdulot ng kakaibang takot sa kanya. Sa kanyang pag-ikot ng ulo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Ang kanyang mukha ay maputla at may mga sugat na tila hindi na gumagaling. Anong nangyari sa akin? Tanong niya sa sarili habang patuloy na tinititigan ang kanyang refleksyon. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon, pero alam niyang may malaking pagbabago sa kanyang katawan. Habang naglalakad palabas ng gusali, napansin niyang wala na siyang pakialam sa oras o sa kanyang mga dating alalahanin. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Wala na ang mga deadlines, wala na ang stress, bulong niya sa sarili habang patuloy na naglalakad sa mga madidilim na eskinita ng Quiapo. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Miguel na hindi siya nag-iisa. Marami pang iba na kagaya niya, mga nilalang na tila naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ano nga ba ang naghihintay kay Miguel sa kanyang bagong komunidad? Isang umaga, nagising si Miguel sa isang madilim at abandonadong gusali sa Quiapo. Ang dating software developer sa Makati, ngayon ay hindi maalala kung paano siya napunta roon. Agad niyang napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsisimulang mabulok at ang kanyang mga galaw ay mabagal at hindi maayos. Ano to? Bakit ganito? Tanong niya sa sarili habang sinusuri ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng kanyang bagong anyo, napansin ni Miguel na may ilang benepisyo ang pagiging zombie. Hindi na siya nag-aalala sa oras at wala na siyang pakialam sa mga material na bagay. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng komunidad sa piling ng iba pang mga zombie na nasa paligid. Habang naglalakad-lakad si Miguel sa Quiapo, nakita niya ang iba pang mga zombie na naglalakad na parang walang direksyon. Sa makipot na mga eskinita, nakilala niya sina Lara at Benji, na dati mga call center agents sa Ortigas. "Uy, pare, kamusta?" Bati ni Benji na may malaking sugat sa kanyang noo. "Ayos lang, tol." "Kayo?" Sagot ni Miguel. Sila ay may mga sugat din sa katawan at mabagal ang mga galaw. Nagkaroon ng kakaibang bonding sina Miguel, Lara at Benji habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga dating buhay. "Grabe, na-miss ko yung mga inuman sessions natin sa Ortigas," sabi ni Lara habang tumatawa. Ang kanilang mga tawa ay parang mga alingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Sa kabila ng kanilang anyo, naramdaman ni Miguel ang isang uri ng camaraderie na hindi niya naranasan noong siya ay buhay pa. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagiging zombie. Sa kanyang patuloy na paglalakbay, ikinuwento ni Miguel ang mga kompetisyon para sa utak. "Pare, kailangan mong ipagtanggol ang pagkain mo," sabi ni Benji habang nag-aagawan sila ng isang piraso ng utak. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang delicacies ng agresibo laban sa ibang mga zombie. Nadismaya siya sa kakulangan ng self-help programs sa kanilang komunidad na sana'y makatulong sa kanilang bagong kalagayan. "Sana may support group man lang tayo, no?" sabi ni Lara habang naglilinis ng kanyang sugat. Nagbigay siya ng babala sa iba na huwag makialam sa kanilang pagkain
dahil maaaring magdulot ito ng matinding away at kaguluhan sa kanilang grupo. Bagamat maraming benepisyo ang pagiging zombie, tulad ng hindi pagkaramdam ng sakit o pagod, tinalakay ni Miguel ang mga downside nito. Isa na rito ang permanency ng kanilang transition at ang posibilidad ng pagkabulok ng mga bahagi ng katawan. Pre, nakita mo ba si Carlos? Nagkalas na yung braso niya, sabi ni Benji. Ikinwento niya ang karanasan ni Carlos, isang dating mekaniko sa Cubao na nagkalas ng sarili niyang katawan dahil sa mga uod. Ibinahagi ni Miguel ang mga hamon sa pakikitungo sa mga ganitong insekto at ang hirap ng pagpapanatili ng kanilang mga katawan na hindi tuluyang mabulok. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, hinikayat ni Miguel ang mambabasa na sumali sa komunidad ng mga zombie. Alam mo ba, may virus ka na sa katawan mo ngayon? Sabi ni Miguel na may mapanuksong ng ngiti. Ibinunyag niya na ang mambabasa ay mayroon ng zombie virus sa kanilang bloodstream at kailangan lamang mamatay upang mag-transform. Ang twist ay inihayag ni Miguel na ginawa niyang halos hindi mapansin ang proseso ng transition sa pamamagitan ng paglagay ng infected blood sa down arrow ng keyboard ng mambabasa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kilabot at nag-iwan ng tanong sa isipan ng mambabasa. Unti-unting nararamdaman ng mambabasa ang mga sintomas ng pagiging zombie. Napansin nila ang unti-unting pagkabulok ng kanilang katawan at ang pag-usbong ng walang hanggang gutom para sa utak. Sa huli sumali ang mambabasa sa komunidad ng mga zombie, kasama sina Miguel, Lara, Benji at Carlos. Ang kwento ay nagtatapos sa isang madilim na paalala na ang pagiging zombie ay hindi lamang isang kwento, kundi isang katotohanan na kanilang haharapin. Isang gabi habang naglalakad si Miguel sa isang madilim na eskinita, napansin niyang may dalawang zombie na nag-aagawan ng isang piraso ng utak. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at gutom, parang mga hayop na naglalaban para sa kanilang buhay. Ano ba yan? Ang babangis nyo? Bulong ni Miguel sa sarili habang pinapanood ang dalawa. Hindi nagtagal, napilitan si Miguel na makipaglaban para sa kanyang sariling pagkain. Kailangan ko rin na to, sabi niya habang lumalapit sa dalawa. Ang kanyang mga kamay ay naging mga sandata at ang kanyang mga galaw ay naging mas brutal. Akin to, sigaw niya sabay hampas sa isa sa mga zombie. Ang tunog ng mga buto at laman na nagbabanggaan ay nagbigay ng kilabot sa paligid. Habang patuloy ang laban, napansin ni Miguel ang kawalan ng self-help programs sa kanilang komunidad. Wala man lang tayong gabay dito, isip niya habang patuloy na lumalaban. Paano ba natin haharapin to kung walang nagtuturo sa atin? Sa huli, nagbigay siya ng babala sa iba pang mga zombie na huwag makialam sa kanyang pagkain. Walang makikialam dito ha, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kung ayaw niyong masaktan, umalis na kayo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga pagsubok ni Miguel. Sa kanyang patuloy na paglalakbay, mas marami pang hamon ang kanyang kakaharapin. Habang naglalakad si Miguel sa mga kalsada ng Quiapo, napansin niyang parang wala na siyang pakiramdam. Hindi siya nakakaramdam ng sakit o pagod kahit na ilang oras na siyang palakad-lakad. Grabe, parang hindi na ako tao. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na nagsisimula ng magkalas. Ang mga daliri niya ay parang unti-unting natutunaw at may mga parte ng balat niya na nagsisimula ng matanggal. Parang si Carlos, naisip ni Miguel. Naalala niya si Carlos, isang dating mekaniko sa Cubao. Si Carlos ay isa sa mga unang zombie na nakilala niya. Pre, ito na yata ang pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko, sabi ni Carlos noon habang pinapakita ang mga uod na kumakain sa kanyang laman. Wala siyang magawa kundi panoorin ang mga insekto na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Paano ba to? Tanong ni Carlos, pero wala namang sagot si Miguel.
Ang hirap pala maging zombie, sabi ni Miguel habang sinusubukan niyang alisin ang mga insekto sa kanyang katawan. Kailangan mong mag-ingat sa mga ganitong bagay. Hindi lang basta-basta ang buhay zombie. Habang iniisip ni Miguel ang mga hamon ng pagiging zombie, napansin niyang may mga tao sa paligid na tila natatakot sa kanya. Teka, baka sila na ang susunod, bulong niya sa sarili, habang nag-iisip kung paano niya sila mapapaniwala na sumali sa kanilang komunidad. May naisip si Miguel na paraan para hikayatin ang mga tao na sumali sa kanilang grupo. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, tumayo si Miguel sa harap ng mambabasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Alam ko, mahirap paniwalaan ang lahat ng ito, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kasiguruhan. Pero, hindi ka nag-iisa. May lugar para sa iyo sa aming komunidad. Napalunok ang mambabasa, ramdam ang bigat ng mga salita ni Miguel. Paano? Tanong nila, ang kanilang boses ay nanginginig sa kaba. Ngumiti si Miguel, ngunit hindi ito nagbigay ng aliw. Ang totoo, mayroon ka ng zombie virus sa iyong bloodstream, sabi niya, malamig at puno ng misteryo ang kanyang boses. Kailangan mo lamang mamatay upang mag-transform, at kapag nangyari iyon, magiging isa ka sa amin. Napaatras ang mambabasa, hindi makapaniwala sa naririnig. Paano nangyari iyon? Tanong nila, ang kanilang mga matay lumalaki sa takot. Lumapit si Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Ginawa kong halos hindi mapansin ang proseso ng transition, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kilabot. Nilagay ko ang infected blood sa down arrow ng keyboard mo. Sa tuwing ginagamit mo iyon, unti-unting pumapasok ang virus sa katawan mo. Nanlamig ang mambabasa, ang kanilang isipan ay puno ng mga tanong at takot. Hindi nila alam kung paano tatanggapin ang bagong katotohanan na ito. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa bawat sandali, unti-unting nararamdaman ng mambabasa ang mga sintomas ng pagiging zombie. Isang umaga nagising si Miguel, isang dating software developer sa Makati, sa isang madilim at abandonadong gusali sa Quiapo. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon, ngunit agad niyang napansin ang pagbabago sa kanyang katawan. Ano to? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang mga kamay na unti-unting nabubulok. Ang kanyang balat ay nagsisimulang mabulok at ang kanyang mga galaw ay mabagal at hindi maayos. Sa kabila ng kanyang bagong anyo, napansin ni Miguel na may ilang benepisyo ang pagiging zombie. Hindi na siya nag-aalala sa oras at wala na siyang pakialam sa mga material na bagay. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng komunidad sa piling ng iba pang mga zombie na nasa paligid. Habang naglalakad-lakad si Miguel sa Quiapo, nakilala niya ang iba pang mga zombie at natuklasan niya ang camaraderie sa loob ng kanilang horde. Pare, kamusta? Pati ni Lara, isang dating call center agent sa Ortigas. Ayos lang, ikaw, sagot ni Miguel, na unti-unting natututo sa bagong mundo. Sa kabila ng kanilang kalagayan, nagkaroon siya ng bagong kasiyahan sa muling pagtuklas ng tunay na mundo. Malaya mula sa mga presyur ng lipunan. Dito rin niya nakilala sina Lara at Benji, na dati mga call center agents sa Ortigas. Bagamat patuloy ang kanilang gutom para sa utak, na noong unay ikinahihiya ni Miguel, natutunan niyang tanggapin ito bilang isang karaniwang katangian ng kanilang bagong pagkatao. Sa kanyang patuloy na paglalakbay bilang zombie, ikinuwento ni Miguel ang mga kompetisyon para sa utak. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya. Maraming zombie dito na handang lumaban para sa pagkain. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang delicacies ng agresibo laban sa ibang mga zombie. Nadismaya siya sa kakulangan ng self-help programs sa kanilang komunidad na sana'y makatulong sa kanilang bagong kalagayan. Walang kahit anong tulong dito, dagdag ni Benji. Nagbigay siya ng babala sa iba na huwag makialam sa kanilang pagkain
dahil maaaring magdulot ito ng matinding away at kaguluhan sa kanilang grupo. Bagamat maraming benepisyo ang pagiging zombie tulad ng hindi pagkaramdam ng sakit o pagod, tinalakay ni Miguel ang mga downside nito. Hindi lahat maganda, sabi niya. Isa na rito ang permanency ng kanilang transition at ang posibilidad ng pagkabulok ng mga bahagi ng katawan. Ikinuwento niya ang karanasan ni Carlos, isang dating mekaniko sa Cubao na nagkalas ng sarili niyang katawan dahil sa mga uod. Grabe, di ko kinaya yung mga uod, sabi ni Carlos. Ibinahagi ni Miguel ang mga hamon sa pakikitungo sa mga ganitong insekto at ang hirap ng pagpapanatili ng kanilang mga katawan na hindi tuluyang mabulok. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, hinikayat ni Miguel ang mambabasa na sumali sa komunidad ng mga zombie. Alam niyo ba, may virus na kayo, sabi niya. Ibinunyag niya na ang mambabasa ay mayroon ng zombie virus sa kanilang bloodstream at kailangan lamang mamatay upang mag-transform. Ang twist ay inihayag ni Miguel na ginawa niyang halos hindi mapansin ang proseso ng transition sa pamamagitan ng paglagay ng infected blood sa down arrow ng keyboard ng mambabasa. Surprise! Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kilabot at nag-iwan ng tanong sa isipan ng mambabasa. Unti-unting nararamdaman ng mambabasa ang mga sintomas ng pagiging zombie. Ang kanilang mga kamay ay nagsisimulang mabulok at ang kanilang mga galaw ay nagiging mabagal. Anong nangyayari sa akin? Tanong nila sa kanilang sarili. Napansin nila ang unti-unting pagkabulok ng kanilang katawan at ang pag-usbong ng walang hanggang gutom para sa utak. Ang kanilang mga mata ay nagiging maputla at puno ng gutom. Sa huli, sumali ang mambabasa sa komunidad ng mga zombie kasama sina Miguel, Lara, Benji at Carlos. Ang kanilang mga tawa ay nag-echo sa tahimik na gabi. Ang kwento ay nagtatapos sa isang madilim na paalala na ang pagiging zombie ay hindi lamang isang kwento, kundi isang katotohanan na kanilang haharapin. Ang kanilang mga hakbang ay nag-iiwan ng marka sa madilim na kalsada ng Quiapo. Ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na kalayaan ay may kaakibat na matinding sakripisyo. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na zombie ay ikaw na.